Ate Shaira, sa tingin mo ba kayang palakihin itong lobong ito ng hindi hinihipan? Alam mo, Kuya Chris, gusto kong sabihin na hindi, pero kilala kasi kita eh. Kaya sa tingin ko, pwede yan pag ginamitan mo ng science. So ito lang ang mga kailangan natin dyan, okay? We need hydrogen peroxide, Okay. dishwashing liquid, yeast, water, syempre kailangan natin ng lobo, at itong Cable tie. cable tie, okay? Gawin na natin. Okay. So, I'll need your help. Ano ang unang step natin, Kuya Chris? Bubuhusan natin ng hydrogen peroxide itong ating plastic bottle na meron din 2 lobo pa. Okay. Susubukan natin palobohin rin without blowing. Okay? So meron tayong binutasan natin yung ating plastic na lalagyan. Lagyan natin ng tubo, okay? At sinil natin ng glugan. Alright? So nakasukat na itong hydrogen peroxide, 4 liters dito. Ate Shai, I need your help. Pakibuhos na lang dito sa ating container. 4 liters. Okay. Yan. And then, itong ating dishwashing liquid, next naman, pwede mo rin ilagay na siya dyan. Gaano karami, Kuya Chris? Sige lang, I'll tell you when to stop. Okay. 1/4 ng bottle na yan. Hindi, less. Okay. Konti lang naman, pwede na yan. Pwede na to. So, itong next natin is the yeast. Okay, tabi na natin itong mga tapos na. Okay, so ilagay natin lahat ng yeast dito sa ating beaker. Tapos buhusan natin ng tubig. Nasa 150, no? 150 ml siya. Yes. Buhusan natin ng tubig. I-mix natin siya ng water para ma-dissolve siya. Try natin siya i-dissolve. Dissolve na siya sa tubig. So ngayon, pwede na natin siya ibuhos dito sa loob ng ating balloon o lobo sa tulong ng funnel. So I will need your help to hold that na lang. Okay, so we're gonna pour it. Alrighty, and then, okay, so yung balloon ngayon, thank you, itatali natin dito sa butas ng ating container. I'll need help dito sa tie. Ingat lang, hindi wag makunit ang balloon. Okay, so we need a cable tie para mahigpitan lang yung secure at ma-secure ang balloon dito sa opening para walang hangin ang makakalusot. Pero tingin ko hindi na lulusot ang hangin dyan siya. Yan. Okay. Okay na ba yan, Kuya Chris? Okay. Alright, so lahat ng yeast at tubig ay nandito sa part na ito ng balloon. As you can see, so gagawin natin, if-flip over natin siya, magre-react siya ngayon with our hydrogen peroxide and dishwashing liquid. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ito na. Ready ka na natin siya? Ready na! Lolobo kaya? Lolobo? Ikaw mag-flip. 1, 2, 3, go! Wow! React na siya. Bitaw, bitaw. Wow! Diba? Grabe! Malaki pa siya. Yun na, papasok na yung mga bula sa... Kuya Chris, lumobo nga nang hindi hinihipan. Boom! Omo! Ayaw pa tumigil. Naparami yata yung Oh my God! Oh my God! Wow! Kuya Diba? Chris! Sabi ko sa laki niya. Paano nangyari yan? Nakakatakot! May chemical reaction kasi na nangyari, Ate Shai. Ang yeast ang nagsilbing catalyst dun sa mga chemicals natin. Ibig sabihin, pinabibilis niya ang pag-breakdown ng hydrogen peroxide into water and oxygen. Oo, at kaya bumula dahil naman ang water mula sa chemical reaction ay humalo sa sabon. At nabuo ang mga bubbles dahil naman sa oxygen. Kaya naman pala may eruption! Ang galing, ang lupit Diba? nito, Kuya Warm Chris! siya, ang laki oh. Mainit? Warm, hawakan. Oo nga, no. Diba? Ate Shai, I believers, isang halimbawa lang yan ng chemical reaction. Ito, may tanong ako sa'yo. Alam mo ba na meron ding chemical reaction na nangyayari sa loob ng ating katawan? Di nga. Paano? May sagot tayo dyan. Because we have All the answers! Gaya ng kuryente sa bombilya, nakakagawa rin ng liwanag ang chemical reactions. Diba, ang apoy nagbibigay ng liwanag? Pero alam niyo ba na ang apoy ay bunga ng combustion process? Nangyayari ito kapag naghalo ang fuel source at oxygen at dumaan sa isang chemical reaction. Ang resulta, init at liwanag. Minsan, ginagamit ang chemical reaction ito para mag-init ang isang kwarto. At kung minsan naman,
para paliparin ang rocket ship. Alam niyo bang napapaligiran tayo ng chemical reactions araw-araw? Kahit sa loob ng katawan natin mismo. Paghinga, pagtunaw ng pagkain, pati ang emotions natin. Mga chemicals ang tumutunaw sa mga kinain natin. At tuwing humihinga tayo mula sa paglanghap ng oxygen at pagpasok nito sa dugo hanggang sa makarating sa utak, may chemical reaction. Pero paano naging chemical reaction ang emotions? Di ba nasa isip lang yun? Totoo, ang utak natin ang nagdidikta ng ating feelings, pati na kung paano tayo kikilos pagkatapos. Resulta yun ng chemicals na gumagalaw sa ating brain cells. Pag may nangyari, magme-message ang ating brain sa ating nervous system gamit ang chemicals. Kaya tayo nagre-react, masaya, malungkot, excited, takot. Lahat na. Pati yung nararamdaman mo kung may natutunang bago, chemical reaction din yun. I believe.